welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, pag-usapan na naman natin mga beshi, itong isang loan app. Okay? Para diba, hindi kayo ma-fall sa iba't ibang trap ng mga iba't ibang loan app na may mataas ang interest at processing fees. At syempre, marami akong mga ginawang vlog na para sa akin medyo okay na pwedeng mahiraman. So, sana mapanood nyo yung mga previous video natin. Pero bago ang lahat, let's watch this. Congratulations nga pala sa winner natin this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel, at syempre sa mga nagpa-follow sa aking TikTok account. Let's get back to the topic mga beshies. Ang i-share ko sa inyo ay bagong-bago na naman ito sa Google Play Store. Itong si Peso Flash Online, easy loan app under nga daw po ng QCash Finance Corp. So itong loan app na ito talaga ay bagong-bago ko lang siya nakita sa Play Store nga. Kaya natin gagawa ng ating honest review. So same with other loan app na may mga gustong i-access sa ating cellphone. Syempre yung SMS, yung location information, itong emergency contact, ayan yung camera, yung pictures, at yung notification. Syempre kailangan nating mag-agree para mag-proceed ang ating loan application. Kasi kung mag-disagree ka, syempre automatic yan na hindi maituloy ang pag-apply nyo dito. So, welcome, get a loan, express approval, fast disbursement, bank level, security nga daw, itong si Peso Flash. So, kung makikita nyo, maximum loan amount nga daw ay 100,000 pesos at meron silang nilagay na loan terms na 120 to 180 days. Ayan. So, parang nasa ano na to ha, nasa 3 months hanggang 6 months. So, i-click mo lang yung borrow now, pero check natin kung totoo nga ba talaga ito, yung hanggang 3 months to 6 months na payment terms. At kung makikita nyo pa dyan sa baba, merong nakalagay na SEC number daw, registered nga daw sila sa SEC and company name. Okay? So, minsan naman kasi talaga, kahit registered sa Securities and Exchange Commission, kung hindi naman sila sumusunod, kung magkano ba yung interest na dapat, kung magkano ba yung processing fees, yung mga late payment fees, hindi rin legit, di ba? So, ito na nga, kailangan nating maglagay ng ating mobile number. Syempre, at meron na kayong matatanggap na one-time password, kailangan yung ilagay na naman dyan. At para nga makapag-apply tayo dito, kailangan nating sagutan itong mga basic information. Ayan, yung exact address nyo, province, city, detailed address, length of stay, yung email address, at ito pa ha, kailangan nyo daw maglagay ng inyong Facebook, okay, at yung email. Di ba nakakaloka? Para sa akin ha, ayoko talaga yung pinapakialaman yung Facebook. So ayan, email address, kailangan nyo din daw ilagay dyan, at syempre yung civil status. Next dito ay yung urgent contact, job information, at yung card identification. At dito nga sa contact, kailangan nyo nga maglagay dyan. Okay, so once na-click mo yung call sign dyan sa gilid, abay magre-redirect dun sa mga contact number sa cellphone mo. Okay? Kasi nga dito ay yung job information, yung occupation, yung company name, yung office phone, kung kailan nyo natatanggap yung sahod nyo or payday, at syempre monthly income, magkano nga ba yung sahod nyo every month. And next nga ay itong ID card information na kung saan same with other loan app na kailangan natin syempre mag-upload ng ating mobile number. So ito nga daw yung mga ID na tinatanggap nila, yung UMID, yung TIN card, SSS ID, passport, driver's license, at yung voter's ID. And kasama pa yung postal ID, PhilHealth ID, national ID, at yung PRC ID. Medyo marami yung ID na tinatanggap nila. Next dito yung receiving account, kung saan mo gustong matanggap na yung loan proceeds. Pwede dito yung via e-wallets or via bank account. So ito na nga account number at yung re-enter your account number. Syempre GCash pa rin tayo mga besya. Kasi GCash naman talaga yung pinakamabilis kung saan natin matanggap yung loan proceeds. So, yan talaga yung nilalagay ko kapag nag-apply ako sa mga loan app para sa ating mga honest review. At maximum loan amount ulit ay 100,000 pesos. Na ulit lang ito mga besya. Ano sa tingin nyo, totoo kaya na kahit first time natin na umutang dito ay pwede tayong makahiram hanggang 100,000 pesos? At submit natin ang ating loan application, kailangan nating mag-antay syempre ng ilang minuto na naman sa pag-process nitong si Peso Flash ng ating loan application. So habang inaantay natin mga beshi ko ha, let's watch this. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you.
I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Okay, let's get back to the topic ulit mga be. After ilang oras na pagka-submit ko ng aking loan application, so kung ano-ano pa yung ginawa ko, sumagot pa ako sa iba't ibang mga email sa aking laptop, ayan. And pagka-check ko ng loan app nila, reject daw ang aking loan application. Pero alam nyo ba mga besya, ang first na pwedeng mahiram ay 600 pesos. Ewan ko ba, siguro yan talaga yung ino-offer nila para sa mga first time na umutang dito. Hanggang 600 pesos lang. So, akalain mo, yung 100,000 pesos, naging 600 pesos na lang pala yung pwedeng mahiram, especially nga kung first time mo na manghiram. At ang nakakaloka pa, rejected daw yung loan application ko para lang doon sa 600 pesos. Nung nag-check nga ako sa Google Play Store, yung mga reviews sa Google Play Store, marami pala yung kagaya ko na parang na-offer ng 600 pesos pero rejected pa rin ang kanilang loan application. So, siguro merong naprubahan pero kasi halos yung mga nabasa ko na reviews sa app nitong si Peso Flash sa Play Store talagang ganun. Puro rejected at yung mga first time na talaga humutang dito 600 nga lang, declined pa. So, hindi ko alam kung totoo nga ba ito or hindi talaga, kung nag-approve nga ba talaga itong si Peso Flash. Pero, ayan. So, yun nga yung experience ko. Hindi ko siya nagustuhan. Kasi nga, ang tagal nung oras na ginugol ko na pag-aantay. Tapos, ayan, na-decline pa. Tapos 600 pesos lang yung in-offer nila. Dinecline pa rin naman pala. O, sana may nakuha kayo na idea. Hindi siya para sa mga pang-emergency na pangailangan. Itong si Peso Flash. Ewan ko lang kung sa iba ay okay yung naging experience nila. Pero para sa akin, hindi kasi. And yun nga, kapag first time mo na umutang, talagang mababa yung in-offer nila na pwedeng mahiram. Hindi siya maabot ng 100,000 pesos. Minsan naman kasi talaga yung iba't ibang odds na nakikita nyo sa iba't ibang mga social media na hindi makatotohanan. Ang nakalagay sa mga ads nila ay napakababa daw yung repayment or yung monthly amortization or yung babayaran within 7 days or within 10 days. Kaya lang, pag umutang talaga kayo, akalain mo halos na sa 40 to 50% yung interest at processing fees. So, kung meron sa inyo yung may experience dito sa Peso Flash, it's either maganda man yan or hindi, naaprubahan man ang inyong loan application or nag-post yung inyong loan application, ay ano, yung mga na-experience nyo. Sana i-comment nyo yan para mabigyan natin ng babala yung mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang sa pautangan na ito. Okay? Thank you for watching mga beshies and bye-bye! If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.